Yo, what's up mga kaurat? This is again, Hamburat. Sa inyo yung magpapakurap na mamamatam na mumusya. Ho. Ako ngayon si Santa Claus, pero baliktad na Santa Claus ang masasaksihan nyo. Dahil sa halip na mamigay, ako ay maniningil na may mga utang sa akin. Tawagin nyo akong si 5-6. Unang-una sa aking listahan ay itong si Laila Diliha. Malaki-laki ang utang niya sa akin, ngunit protektado lang talaga siya. Yan naman talaga ang hirap eh. Pagkatapos mong pawatanin, ang hirap ng singilin. Kaya tumawag na ako ng secret agent para ang Laila Diliha ay patumbahin. Ngunit sadyang matigas ang ulo ng mga to. Ayaw pa rin magbayad at balik pa rin ang palag. Sila pa ang galit kapag sinisingil. Hirap talaga. Pero di bale, babalikan ko na lang sila. May sisingilin pa akong iba. At tulad itong pisipigsa, namimihasa sa gitna. Nung sila utang, sila lapit sa akin. Nung bayad na, ako nahanap sa kanila. Ang hirap naman, di ba? Yung kunambong ginagamit, sira na. Pero yung utang, wala pa. Kung pwede nga lang talaga tong si 5-6 yung armas na tsinelas na lahos. Nako, marami sa aking matatapos. Pinapangao ko talaga kapag nasingil ko na kayo di na ayaw makakaulit sa akin. Ang dami ko pang inaasikaso, mamalakad at trabaho. Hindi lang naman ito ang hinahanap buhay ko. Tapos ang hirap-hirap niyo singilin kapag singilan na. Ano yan? Kanyan ba talaga mga mindset? Pag pumupunta ako ng bahay niyo, ang umaharap palagi sa atin yung aso. Bakit? Yung aso ba yung nagkukulambu sa inyo? Nakakainis? Lalo na tong nana. Ang alam ko, 13-month pinya dahil nakariban. Tapos sasabihin next month na lang. Tapos itong gwardiya ni Laila Diliha, naaalala ko lumapit sa akin. Nagtatanong kung may tinda ba ang Adidas. Nung binigyan ko ng Adidas, nagalit sa akin. Bakit? Ba't nga ba nagalit sa akin? Binigyan ko siya ng Adidas, yung paa ng manok. Di naman yan nilinaw na sapatos yung minahanap ni. Well, ito ang dalas ng loob nila. Pero sa totoo lang, ilang Pasko na ang dumaan yung utang nandiyan pa rin. Di talaga sila nagbabayad ang titigas na mukha. Magkasama daw sila habang buhay. O habang buhay na nilang di babayaran yung utang na naiwan nila sa akin. Tingnan mo sila panggalit para sa akin ang pagbinabalagpag nila dito. Tapos meron pa isang technique sila. Pag malapit na magpasko, kukunin daw ang uninom. Para yung mga utang nila sa akin, pamasko na lang daw sa mga inaanak nila. Ang galing, di ba? Ganun sila kauhusay. Mindset. Pero magpapauto ba ako? Siyempre hindi. Dagdagan nila isalat sa binyagan ha. Dito nakita ko magkakasama yung mga hinayupa. Ang sarap sanang talunan para isang singilan na lang. All in one ba? Parang sarap eh. Kompleto na. Ikaw na lamang wala. Tapos may bago na namang lumalapit sa atin guys. Gusto niya daw umutang sa akin dahil mag-a-abroad daw siya. Sobrang desperado niya, hinahabol niya o hanggang sa base namin. Tinanong ko siya kung saan siya mag-a-abroad. Sabi niya sa Mexico daw. Mexico, Pampanga. Siyempre naawa ko. Sino ba naman ako para hindi, di ba? Kaya nagpa siya o nung ako na ang lumapit sa kanya para ibigay yung hinihiram niyang pera. Kaso ang nangyari, merong nakakita. Ako na naman ang pinagdiskitahan nung hihiram doon ng pera. Tapos nung kinompronta ko na, abot sa kondisyon sa pag-utang, nagalit pa naman sa akin. Ang laki daw ng tubo ko. Aba, malaki talaga tong tubo ko. Negosyante. Dito may naaalala ko senaryo na to. Paglalapitan mo sila, ayun. Naghiwa-hiwalay, di ba? Parang nothing happened. Parang walang nakita. Dahil ang nasa isip ng mga yan, ito naman si 5-6. Maniningin na naman. Iwas na iwas talaga si Laila Diliha sa akin. Lalapitan ko lang para kamustahin. Nilayuan ba naman? Ano bang ginagawa ko? Wala naman, di ba? Bilang kaibigan, sinisingil ko naman kung maaari niyo magbayad. Eh di ba siya magbayad? Ganun lang kasimple yun. Pero yung pagkakisirailan ng 5-6, syempre bahala na siya dun. Ito na yung pinakamatagal kong hinihintay. Yung masingil ko at madikitan, itong sila. Kaso nga lang, ang nangyari, sa halip na makapag-usap kami, tunulak ako ng gwardiya niya.
At ang sabi, bumalik ka na lang doon. Eh, ang hiyap naman nun, di ba? Umasa ako na magbabayad siya ngayong December, tapos sa January pa, may tubo yung tama. After ng kaguluhan na yun, hindi ko na malapitan at madigit ang tumlayla. Siguro hinalimutan niya na yung utang sa aking 10K. Parang si ano, huwag na nga natin banggitin at issue na naman. Pati yung isang agent ka sa opisina hindi nila pinatawad. Ito yung mga naniningil sa mga inutang nilang Durabox. Ang tibay nang tapos masisira lang ng isang buwan sa kanila. Bakit? Lagi pang lumilindo sa kanila. Ano yan? Baka nakatira sila sa fault line? Pero ito yung pinakamalaking pagkakamali namin. Yung lagi ko silang hinahabol para singilin yung utang. Hanggang sa nabaligtad na yung sitwasyon, kami naman yung nalugmok sa kahirapan. Habang sila, eto, tamang rebound, tamang bili ng bagong damit, tamang pabango at punta lang ng pen shop. Tamantalang ako, ang kasama ko lang lagi, di sarili ko, wala akong damit dahil napunta sa mga pagpapahiram ng pera. Kaya ngayon guys, sana maging aral do sa inyo, no? Na wag kayo mapapahiram at magpapautang ng pera, kundi naman kayo agad bayaran. Pero dahil malaki ang tubo ho, iba na yung usapan.